Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Ayan, shout out sa mga kababayan natin abroad. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. So ngayong umaga, pag-usapan natin ang another important episode ng ating channel. Pero bago po yan, huwag kalimutan mag-share, like, at saka mag-subscribe, okay? And syempre, pwede rin kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. And huwag kalimutan na panoorin yung mga ads. Oo, sa mga gusto lang naman. Wala namang pilitan. Kung ayaw nyo manood, edi it's up to you, okay? Walang problema. Pero kung gusto nyo panoorin yung mga ads, maraming salamat, no? Okay, para matagdagan po yung ating revenue. Okay, so pag-usapan natin dito yung mga pag-aalboroto ng mga Duterte Day Hard supporter. Gusto ko i-address ang content na to sa mga DDS. Alam nyo, sa lahat ng mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte, hindi po problema ng Pilipinas ang problema na kinakaharap ni Digong. Prangkahan lang na istorya. Okay? Kung ano man ang kinakaharap ni Rodrigo Duterte, problema niya yon. Yan po ang consequences ng kanyang mga actions na hindi niya pinag-isipan nung siya ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sapagkat akala niya ang batas ay palagi lang na nasa kamay niya. At akala niya yung kapangyarihan ng gobyerno ay palagi niyang gagamitin sa kanyang kapwa Pilipino. Dapat maintindihan ninyo sa mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte na ang Pilipinas ay tahimik kapag walang nanggugulo. So obvious naman, alangan naman mga taga-gobyerno o taong gobyerno ang manggugulo. Abay naturalmente, itong mga kampo na gustong magpasikat, yung gustong isiksik, no, ang mga sarili sa Pilipino, pero sinusukan na ng mga Pilipino dahil unang-una, hindi naman sila isusuka ng Pilipino kung hindi kasuka-suka ang kanilang mga ginagawa. At itong problema ni Rodrigo Duterte, hayaan nyo yung mga abogado. Ha? Hayaan nyo yung mga abogado magtanggol sa kanya. Kasi pinagmamalaki nila, may mga caliber lawyer sila, may mga legal luminary sila, mga expert ang magtatanggol kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hayaan nyo sila. Mag-move on na kayo mga DDS kasi unang-una, ang bansa natin, wala talagang kaproblema-problema kung walang mga nanggugulo. Tigilan na ninyo yung pag-aalboroto ninyo, tigilan na ninyo yung pagpapakalat ng maling information na mayroon pong mga illegality sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Hindi po maganda yung mga nangyayari sa kampo ng mga Duterte ngayon. Desperado, frustrated. Ilagay nyo sa tamang perspektibo yung pagiging desperate ninyo at yung pagiging ipokrito ninyo. Si Rodrigo Duterte nagkasala, crime against humanity according to, okay, mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. At according to the complainant, to the ICC. So panahon para harapin ni Rodrigo Duterte yung consequences ng kanyang mga aksyon. No? Ang gagawin po ninyo, mga Duterte, diehard supporters, mamulat kayo sa katotohanan. Gumising kayo. Panahon na para magiging politically mature kayo. Huwag niyong ipasok yung utak ninyo dahil lamang po sa sumuporta kayo sa pamilya Duterte habang buhay kahit mali na yung kanilang ginagawa. Kahit mali na yung kanilang ginagawa, suportahan nyo pa rin. Tandaan po ninyo, hindi gobyerno ang kalaban ni Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, paano siya proteksyonan ng gobyerno? Yung kaisa-isahan niyang alas, pinakawalan niya pa. Dapat, kung ayaw ni Rodrigo Duterte sana maranasan, kung hindi sana kabubuhan yung pinairal niya, di sana kakampi niya yung gobyerno sa laban niya ngayon. Ang problema wala eh. Kumbaga, pilit iligtas ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili at mga sangkot sa war on drugs, no, sa ICC sa pamamagitan ng pag-withdraw. Hindi niya alam na sa pamamagitan ng pag-withdraw niya sa ICC noong 2019, yan ay magbubukas ng oportunidad para lalo siyang madiin pagdating ng panahon. Dumating na nga yung March 11. Inaresto na nga siya. Okay? Di naman siya aarestuhin kung wala siyang kung hindi siya suspect. Sa katunayan, siya po ay isang suspect dahil inosente lang naman siya until proven guilty. Pero hindi na natin pag-awayan yun kung wala siyang kasalanan o may kasalanan siya. Ang importante, magsisimula na po
ang proseso sa pagdedetermine kung sino po ang may kasalanan, ang nag-aakusa o ang inaakusahan. Tayo na mga Pilipino, mag-move on tayo. Hayaan natin yung mga abogado, no, ng bawat kampo, no, ng prosecution at saka ng defense. Ang problema, mga Duterte diehard supporters ang mga nanggugulo sa Pilipinas. Gumagamit ng mga walang kwentang mga vlogger at mga influencer para magmanipula, para lamang po iangat at ipamuka na parang kasalanan ng gobyerno dahil nandoon si Rodrigo Duterte sa dahig at naghihintay ng kanyang confirmation of charges. Ang problema ni Rodrigo Duterte, this is not a problem na talagang vital, no, para pagtuunan ng pansin nating mga Pilipino. Tapos na eh. Kung halimbawa may nagmamahal kay Digong, mayroong mga nagagalit sa kanya at 62%. Ayon po sa survey, ibinalita po yan sa ABS-CBN, 62% ang naniniwala na itong si Rodrigo Duterte ay dapat niyang harapin ang kanyang problema sa International Criminal Court. Kaysa mag-away-away tayo, ano makuha natin? Kami na mga pro-government people, sasagutin lang namin at ipapaliwanag lang namin sa tao kung bakit, anong naging dahilan, kung bakit until now ay nanggugulo pa rin ang kampo ni Rodrigo Duterte. Kahit sino-sino na lang siguro yung kanilang lalapitan at hindi naman nila sinasaway. Ito, maliban lang kay Hanilet, na hindi naniniwala sa moro-morong hearing ni Amy. Hindi nga naniniwala ang mga Duterte, tayo pa kaya? Anong papaniwalaan mo? Napaka-bias at the same time, klarong-klaro. Nakawalang hiyaan ang ginagawa nila sa Senado. Ginagamit nila ang Senado para sa kanilang pamumulitika, sa kanilang personal interest. Kung tutuusin, ano bang interest ni Amy kay Rodrigo Duterte? Yun lang sa naawa siya sa mga abogado na kinaladkad. Actually, sana nga lang tinalagkad na lang talaga para at least makita na ang ating mga arresting officer ay walang kinikilingan. Lalo na po si General Torre. Para sa akin, nakita ko yung video, wala pong problema. No? Mga sagabal to, mga lawyer na to, hindi naman sila yung inaaresto, tapos sila yung haharang. Magpapaliwanag sila, hindi nga pwedeng i-invoke yun dahil unang-una, we are no longer a state party or member ng International Criminal Court. Dahil sa kagaguhan ni Digong yun. Yan po yung nagiging dahilan ng kanyang pagiging ma-pride. At yan yung resulta ng kanyang pagmamataas. No? Hindi niya alam na, ayun, nakabantay yung mga abogado, yung pamilya ng mga biktima, yung mga tumulong ng mga civic society, non-government organizations, o kung sino-sino pa na mabigyang linaw at justisya ang biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Tandaan po ninyo mga DDS, ha? Hindi po problema ng Pilipinas ang problema ni Digong. Si Digong ang nagdala ng problema sa Pilipinas. Mga Duterte ang nagdala ng problema sa Pilipinas. Dahil mga basag, yung mentalidad eh. Okay? Mga warsyak ang mentalidad nila. Kaya tingnan mo yung mga sumusuporta sa kanila, konting kimbot na lang. Pag malaman kang pro-government people, bastusin ka nila. Pag malaman kang taga-suporta ka ni PBBM, bastusin ka nila. 'Di ba? Kasarap niya pagsabihang hoy. Mga angak-angak kayo, mga animal kayo. Anong kasalanan ni PBBM? Ha? Sa katarantaduhan na ginawa ng former president? At saka yung kanyang mga alipores. Bakit? Sa panahon ba na nagpakasasa sila sa poder? Sa panahon ba na ginamit nila ang kamay na bakal para disiplihahin ng mga Pilipino? Na-realize ba nila what will be the consequences in the near future? At ito na nga, may international law na nag-aabang, but Rodrigo Duterte didn't acknowledge it. Unang-una, hindi na niya nirespeto ang ICC. Kung anong kabastusan, kawalang hiyaan, katarantaduhan, ang mga pinagsasabi sa International Criminal Court. Ngayon, mag-e-expect kayo na sabihin ninyo problema ng Pilipinas ang problema ni Digong? Tingnan nyo, wala si Rodrigo Duterte, patuloy ang buhay ng sambayanang Pilipino. Wala si Rodrigo Duterte dito, maganda ang ginagawa pa rin ng ating mahal na presidente. Sinusubukan na kahit papano hindi mawala ang tiwala ng international community at ang ganda ng nangyayari. Pag-alis nga ni Rodrigo Duterte dito, umangat yung ating investment. Paano? Ang mga investors takot kay Rodrigo Duterte. Dahil, unang-una, kahit walang kasalanan,
magbitaw siya ng general statement na akala mo siya na lang yung lahat ay tama. Lahat pagdidiskitahan. Wala namang mga nahuli ng mga drug lord sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. May matrix siya. Wala, pinanggatong lang guro yun or pinangpahid sa puwet. Wala namang nangyari doon sa mga matrix niya. Ha? Wala namang nangyari doon sa mga pinakakalat niya ng mga drug lord. Bumaba lang siya sa pwesto kahit na isang drug lord na malaki, walang nangyari. Oh, kung kayo, mga Duterte Diaz supporters, sumisigaw kayo ng rights ni Rodrigo Duterte na violate, paano yung mga pamilya again? Uulit-ulitin ko. Ikaw, Amy Marcos, dapat mong isipin, nagtiri ka na ba ng kandila sa mga biktima ng walang kwentang war on drugs ng Duterte administration? Ni minsan ba ay ginathered mo ang pamilya ng mga biktima, ging comfort mo, tinulungan mo, nagbigay ka ba ng assistance legally sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga tiyahin, okay, ng mga biktima ng war on drugs during Duterte administration? Nilaanan mo ba ng panahon, kayo na mga alipores ni Rodrigo Duterte, binigyan niyo ba ng panahon na marinig, aside po doon sa hearing sa Senate, ang mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte? Nakausap niyo ba yung mga magulang kung ano yung kanilang nararamdaman? Lalong-lalo na kung wala kang pera. Lalong-lalo ka kung ikaw ay naghikaho sa buhay. Gusto mong lumaban pero hindi mo kaya dahil wala kang pambayad sa abogado. Dahil former president ang kalaban mo O presidente ng Republika ng Pilipinas ang kalaban mo who direct the Philippine National Police and other agencies to help implement the war on drugs of the Duterte administration. During that time, saan ka po kakapit? Sinong lalapitan mo? Even do nga mga abogado, nangamatay na nga pag nag-handle ng drug case during Duterte administration. Dahil sa batas, kailangan natin mag-presume ang criminal ay inosente until proven guilty. So, paano po pa natin masasabing inosente yung mga namatay na walang kalaban-laban? At bakit kailangan pang mag-utos na, sige, i-provoke nyo. Pag limbawa, manlaban yan, tirahin nyo na. Dahil para at least magamit yung element of self-defense. Klarong-klaro sa mga pictures, sa mga video, nakaposas pa, binabaril ng mga pulis. Ang mga Duterte, sila po ang nagbigay ng kalat. Sila po ang gumawa ng kalat. Lalong-lalo na mga Duterte diehard supporters. Sila po ang nagkalat dito po sa ating bayan. Nung pinasok po ni PBBM ang gobyerno bilang Pangulo, ayun, walang ibang ginawa ang presidente kundi ayusin ang mga kalat ng Duterte administration. Malagay sa tama. So that Filipino people can have a better perspective of what is going on in our country at this point of time. Whether you like it or whether you like it very much, Duterte diehard supporters, this administration is not difficult to protect, not difficult to defend. Why? Nakikita natin ang Pangulo at ang mga gabinete nagtatrabaho Diba? Hindi nagpapabaya, nag-aabang para nang sa ganun masawa tayo mga korap sa gobyerno. Inaayos ang ekonomiya, pinapaganda ang ating foreign relations. Kasi yun lang talaga ang dapat At unang-una, pinapalakas ang looban ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kasundaluhan natin sa West Philippine Sea. Kaya kung ayaw ninyo bumilib sa administration, hindi naman namin sinasabi, pero hindi talaga kabilib-bilib ang naging performance ni Rodrigo Roa Duterte. Actually nga, hindi pa nga dinidiscuss kung yung mga corruption na nangyari sa administration niya. Ito pa lang ang pinag-uusapan, ICC pa lang. Okay? So ito po, lahat tayo nag-aabang dito. Walang ibang excited dito kundi yung pamilya na sa loob ng halos mahigit 8 taon nag-aabang ng hustisya. Nag-aabang na makamtan ng mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte ang tunay at totoong hustisya. Na hindi sila natatakot lumantad dahil safety sila. Panahon ng Duterte administration, lalantad ka laban sa Duterte administration? Ano kayang mangyayari sa iyo? Ang mga reporter nga pinapatahimik, binabara, binabastos. Kasi nga, matapang ang apog ni Rodrigo Roa Duterte. Kayo na mga DDS, isipin nyo
tahimik ang Pilipinas kung hindi kayo nanggugulo. Ha? Nagkakaisa ang mga Pilipino kung hindi kayo nagpo-promote ng pagkakanya-kanya. O, mantakin ninyo. Kahit ano na lang yung mga pagtatantrum ninyo dahil frustrated kayo sa gobyerno, ihiwalayin ninyo ang Mindanao sa Pilipinas. Dahil frustrated kayo sa gobyerno, aakasahan ninyo ang presidente ng adik, ng bangag, nagkukokain, ng dodroga. Wala naman kayong mga ebidensya. Sa sobrang frustrated ninyo, patulan ninyo ang deepfake na video na kung saan ay ipinakalat ng kampo ni Harry Roque at saka ni Maharlika. Kung matino kayo ng mga Pilipino, susuporta kayo sa mga kriminal? Mga Duterte diehard supporters? Anong pinaglalaban ninyo? Ang karapatan ng mga demonyo? Ang karapatan ng mga kriminal? Tapos sasabihin ninyo, ang kriminal ay mayroon pong karapatan under Bill of Rights. Paano po yung talagang sinadyang patayin para hindi makapagsalita? At yung mga walang kamalay-malay na damay, pagputok ng barel, panahon ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, hindi namin pinoproteksyonan ang karapatan ng mga adik. Pero bakit kailangang patayin? Paano po nila maibigay yung tulong nila sa gobyerno kapag naisip na nila na magbagong buhay sila? Paano pa sila makapagsumbong sa otoridad na mayroon pong mga ganito, may mga kasama pa sila na ganito, pinatay na? Yan yung punto dito. Hindi kami bangag, hindi kami adik, hindi kami nagkakanlong ng kriminal. Kung may sinasabi kayo, mga Duterte supporter, na paano naman yung mga biktima ng mga adik, ang tanong, bakit hindi nyo sinumbong? Bakit hindi nyo tinulungan ng gobyerno? Tutulungan nyo ang local executive ninyo para yung mga pag-alagala ng mga adik sa lugar kung saan kayo nakatira ay masawata. I-report ninyo. Andyan po ang ahensya ng gobyerno na maaaring makapagtulong sa kanila morally, spiritually, for them to have another life. Hindi na suspect pa lang na nagda-drugs, patayin na kaagad. Maubos nyo ang Pilipino, may droga pa rin. Naintindihan po ninyo? Pero gumawa kayo ng paraan para nang sa ganon, maiiwasan ang paggamit ng mga Pilipino ng mga ipinagbabawal na gamot. Dahil may mga salik po yan na dapat nating maintindihan. Ang mali ni Rodrigo Duterte treat drug as a military problem, not a social problem. Dahil sa pag-consider ni Rodrigo Duterte na military problem yung drugs, ayun, ginamit niyang kapulisan para pagsawatahin. At ganito, performance na kapag maraming namatay, pag napuno ang punerarya. Asan ka nakakita? Makatao ba yan na mentalidad? Ano bang maganda? Napigilan mo ang mga Pilipino na gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil nakatuon sila sa sports, nakatuon sila sa pag-aaral, nakatuon sila sa paghahanap buhay dahil po nabigyan ng pagkakataon ng gobyerno na magkaroon sila ng tinatawag na renew of lifestyle. Kasi ang tao, nagdodroga sila dahil unang-una, wala silang oportunidad. Nagugutom sila. Siyempre, wala silang tamang edukasyon. Naiwan ng mga pamilya, naghiwalay ang nanay at tatay. Ang mga magulang, hindi pinapansin yung mga anak. So the outlet of that child, ayan, barkada. Para mawala panandalian ang kanilang problema, ayun, nag-hit-hit na ng marijuana, nag-hit-hit na ng shabu or whatsoever. Ngayon, kailangan ba natin silang patayin? Hindi ba tayo kaagad mag-iisip na, oops, ano bang problema? Yan ang wala sa Duterte administration. Yung hindi tinutukan kung ano ba yung ugat ng problema, bakit ang kapwa natin, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya magtataka ba kayo ng mga mahihirap? Ayan yung mga nagahit-hit ng marijuana o sumisinghot ng shabu? Magtataka pa kayo niyan? So anong intervention ng gobyerno? Pero kung tiningnan ng gobyerno ni Rodrigo Duterte, ang lahat ng ugat ng problema, hindi po humantong sa 20 to 30,000 may mga report na wala pang mga blatter, Diyos ko, Santissima Trinidad, meron cardiac arrest pero may butas ang ulo,
Na, unlike sa Marcos administration na walang patayan. Pero marami pong mga nasawata. Okay? Ngayon, kung mga biktima ng mga adik, ang pamilya nagpariglo sa adik, aanuhin ng gobyerno yun. Isisi ninyo sa presidente? O di ba dapat mag-suggest kayo ng magandang suwestyon para nang sa ganon ay lalong mapaigting ang laban sa droga na hindi po pinagpapatay ang mga sospek. Kasi mga sospek, makakatulong yan eh. Magsumbong. Diba? Susumbong yan sila. At kapag masakuti na, kailangan nating bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ha? Hindi na patayin mo sa loob ng kulungan, nakahuli na kayo ng drug lord. Sabi nyo, drug lord. Pagkatapos, patay pa, maserbisyuhan pa ng warrant sa loob ng kulungan. Asa ka nakakita, nakakulong ka na, may warrant ka pa, animal. Panahon ni Rodrigo Duterte yan. Yan yung tatay ni Kerwin Espinosa na binaril yung drug lord, di umano. O, pero napawalang sala ng korte. O, alam nga nisisi nyo yan sa gobyerno. Kagago man siguro kayo, oy. Lahat na lang isisi nyo sa presidente. Bakit nagawa man ng Marcos administration na labanan ng droga na walang patayan? So, nagagalit kayo dahil walang patayan. Tao ba kayo o demonyo kayo, mga Duterte supporter? Bakit gusto-gusto ninyo makakarinig na may adik na pinatay? Bakit yung pinatay na adik ba? May nabiktima ba yan ng rape? Alin nga man siguro kayo? Ngayon, kung may nabiktima ng rape, o anong ginagawa ng pamilya na nabiktima ng rape? Nilalabanan. Di ba? Nilalabanan nila hanggang sa napagod na sila, hanggang sa nag-withdraw na lang sila ng kaso nila dahil nagpaareglo. Kaya i-encourage natin yung ating mga kababayan na kapag may taong gumagawa ng hindi maganda, ayusin natin. Paglaban nyo. O, ikaw, sino ka na DDS magsabi sa amin na bangag kami, na adik kami, dahil sumusuporta kami sa gobyerno? Dahil naniwala kayo sa gago ninyo nga tatay na nagsabi na si PBB may bangag at adik na presidente? Tapos biglang bawi na wala siyang sinabing adik si PBBM, magkaibigan sila? Abnormal ba kayo? Inuuto kayo ni Rodrigo Duterte? Di ba sa mga press ko ni Digong, binabawi niya yan? Oh, pero sino una nagpakalat? Oh, sino nakabinipisyo ng Polvoron video na peke na pinalabas ni na Maharlika at saka ni Roque? At sino yung nasa likod ni Roque? Di ba dapat ang mag-benefits noon? Sino? Si Sara Duterte. Muntik na nag-alsa ang mga tao dahil naniniwala sa mga pakulo ninyo, mga Duterte diehard supporters. Ang problema ng Pilipinas, si Digong. Dahil pinahiya niya tayo. Pinahiya niya ang lahing Pilipino. Kayo talaga ha, magagalit lang kayo sa amin dahil pro-government kami. Anong gusto ninyo? Kayo ang kampihan namin? Na hindi nyo nga alam kung paano ayusin yung hanay ninyo. Kayo-kayo nga nag-iinggitan, kayo-kayo nga nagsasapawan, kayo-kayo nga hindi alam kung ano yung mga moves against administration. Your what strategy is not connected. That is the reason why madali kayo ma-identify dahil mga mango kayo. Magbago na kayo mga Duterte diehard supporters. Magpakatino na kayo. Problema kayo ng Pilipinas. Lahat na lang nagrereklamo kayo. Kulang na lang pag-utot ng Pangulo, magreklamo kayo. Samantalang kayo, ang ginagawa ninyo, patrol-troll kayo sa social media. Mang-away kayo ng mga vlogger, mang-away kayo ng mga opisyal ng gobyerno. Sa tingin ba ninyo, kaya ninyo yung ginagawa ng mga taga-aong gobyerno? Sabi ko nga sa inyo, this administration worthy to be defended. This administration worthy to be applauded. Why? Because we have an excellent, full of wisdom president. Unlike sa mga sinasabi ninyong best president na si Digong, Duterte lang ang malakas. Malakas siguro ang hangin. Malakas sila pagkatapos nasa defensive part sila. Nasa defensive side sila. Yan ba yung malakas? Anong kinalaman ni PBB? Anong kinalaman ng gobyerno? Sa mga katarantaduhan ng mga Duterte? They need to suffer the consequences of their action. Hindi na pasok nyo talaga yung utak ninyo, mga Pilipino kayo, mga abno kayo.
Kaya nga kami nagagalit sa inyo dahil mahal namin kayo bilang kapwa Pilipino. Hindi ito yung gusto namin na kapwa Pilipino. Paano tayo magkakaisa kung hindi nyo iniisip ang kapakanan ng bansa, kapakanan ng ni Sara, kapakanan ng ni Digong? Bakit si Digong na lang ba taga si Sara yung buhay ninyo? O kami, gobyerno. I-disregard natin ang pagiging Marcos loyalist namin. For example, ako pagiging supporter ko sa Pangulo. Oh. Gobyerno ang pinoproteksyonan namin. O kayo ano? Ang sinisira ninyo. O mamili kayo. Yung nagpo-protect sa gobyerno o yung sumisira sa gobyerno ang suportahan ninyo? Sa mga undecided dyan. Tanungin ko kayo. Which better? Saan po ang maganda? Tayo mga Pilipinong sumusuporta sa gobyerno? O yung gustong sirain, wasakin ang gobyerno at ipababa sa pwesto ang presidente? Dapat ikaw ay isipin mo yan. Huwag kang magpapakagaga to the box or to the max. I-realize mo naman. Ha? Parang we cannot measure your jealousy or yung galit. Saan ka ba nanggagaling? Pati nga asawa ni Digong, binutata ka na. Bubo ka nga na hindi nakakaintindi. Anong klaseng strategy mo? Sige nga. Kasi gusto ni Amy Marcos na tumbukin na utos ng Pangulo at ang Pangulo na impluwensyahan ng mga taong nakapalibot sa kanya. Yan ang gustong ipalabas ni Amy. Ang klaro talaga dyan, gustong tumbukin ni Amy na si PBBM ang nag-utos para ipahuli si Digong sa ICC at si PBBM nagpa-impluwensya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yan ang gustong palabasin ni Amy. Pero Amy, sayang ka. Pero kailanman hindi ka magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung may ambisyon ka. Mango ka kasi kung matalino ka, dapat inayos mo ang kampanya mo. Dapat mag-number one senador ka. Diba? Dapat mag-number one senador ka para maabot mo yung magiging kung ano yung plano mo. Problema, maaga kang napakita ng kulay mo Asa ka, kumakampi ka sa mga pamilyang nagdala ng salot at ng gubot sa Pilipinas? Hindi tayo nagkakaganito kung hindi sumulpot itong mga Duterte na ito sa national politics. Hindi ganito ang Pilipinas ngayon. Hindi tayo nagkakawatak-watak kung walang mga ambisyoso. Hindi pa nga natapos ang termino ni PBBM, pababain nyo na. Mag-1, 2 taon pa lang yung pamumuno niya. Pagkatapos, anuhin ninyo. Ngayon, nagtatlo na. Malapit nang mag-end ang termino ng ating mahal na presidente. Baka nga mamaya, mag-extend pa yan. Mamatay na lang kayo, mangisay na lang kayo. Again, wala pong problema ang Pilipinas. Sa kampo ng mga Duterte ang nagdudulot ng problema sa Pilipinas dahil nanggugulo sila. Sa kanilang panggugulo, naapektuhan ng ekonomiya. Mabuti lang, magaling yung mga economic managers ng presidente. Diba? Nalalabanan pa yung global recessions. Napababa pa natin into 1.8% ang inflation rate ng ating bansa. Yan ang dapat ninyong isipin mga Duterte diehard supporters. Mga Duterte or kayo po ang nagdadala ng gubot at ng gulo sa ating bansa. Hindi po si PBBM, hindi po ang opisyal ng gobyerno, kundi kayo. Dahil si PBBM busy po sa pagtatrabaho. Dahil unang-una, hindi naman po obligasyon ni PBBM na ipagtanggol si Digong. Bahala sa dyan, mabulok sa dyan dahil yan ay consequences ng kanyang aksyon. Pero kahit papano, may direktiba pa rin ng presidente ang gobyerno na tulungan ng Netherlands o ng Philippine Embassy dyan sa Netherlands. Titingnan kung ano po yung magagawa. Hinatid pa nga Pakulo nyo, kinidnap, mga alinganga. Bobo. May kinidnap pa nandyan yung asawa niya? May kinidnap ba na alam kung saan po dalahin? Ang kidnapper, nangingidnap yan na hindi pinapaalam kung saan dalahin ang kanilang item o yung kinidnap nila. Mango man siguro kayo. Kung kinidnap si Digong, do you think ipapakita pa yan? Baka pinatubos na yan kay Hanilet at saka kay Sara na walang kwenta.
Kidnap, alingang nga. Kung kinidnap yan si Rodrigo Duterte, hindi po nakarating ng dahiyan. Intindihan nyo? May kinidnap ba na may warrant? May kinidnap ba na may Interpol? May kinidnap ba na televise? Worldwide? Mango. Dinapal ko kamo karon. Alam nyo kung ano yung dapal? Tantrums kayo dyan, yung mga matitino na mga Pilipino na impluensyahan nyo pa maging gago. Oh, pasalamat kayo. Ang nagmamahal sa gobyerno, matino. Mga warsyak kayo, mga DDS kayo. Move on. Para hindi tayo magkakagulo sa social media. Sa bagay, nagkakapera kayo dyan eh. Trolling nyo, may allowance kayo. Ha? So ayan, maraming salamat again. Ha? Wala pong problema ang Pilipinas. Ang nagdala ng problema ng gubot sa Pilipinas, ang kampo ng mga Duterteng mga alinganga. Ang problema ni Rodrigo Duterte, problema personal niya yan. Hindi yan problema ng Pilipinas. Intindihan ninyo? Ang problema ni Rodrigo Roa Duterte, hindi po problema ng Pilipinas. Hayaan mo silang gumasto at kung ano-ano man ang gagawin nila para patunayan nila kung wala siyang kasalanan o may kasalanan siya. Pero that's problem of Duterte is no longer problem of the Philippines. Damay niyo pa yung gobyerno. Paano kayo tutulungan ng gobyerno? Matapang pa kayo sa gobyerno. Gusto niyo ng tulong ng gobyerno? Pagkatapos, aawain niyo yung hihingan niyo ng tulong? Ikaw, Amy. Ha? Do you think tutulong ang ahensya ng gobyerno na mapabalik dito si Rodrigo Duterte? Hintayin mo matapos. Makabalik siya dito. Simba ko lang, baka bangkay na. Sa bagay, masamang damo, matagal mamatay. Hintayin natin, September 23. Lintik na pahiring-hiring yan. Nakatatlong hearing na. Ginawa lang mga Pilipinong tanga, pati yung mga DDS, ginawa ring tanga ni Amy. O di, wala pong epekto sa pro-government people ang hearing. Wala ding epekto and not appreciated by the Duterte's camp. Most especially, si Hanilet, yung common law wife ni Rodrigo Roa Duterte. Mamaya, Amy, magsabunutan kayo ni Hanilet. Okay? So, hanggang dyan lang, Mang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood at nakasubaybay, saan man kayong sulok ng mundo, anumang oras. Maraming salamat po. Once again, huwag kalimutan mag-share, like, at subscribe kapag bago po kayo dito sa ating Munting Tinig channel. Pwede naman po kayong magpa-super chat, of course, and pwede rin po kayong mag-join dyan. I-click nyo lang yung join button. And of course, for you to be updated, please click the notification bell para lagi kayong updated bawat upload natin ng video at bawat live po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Thank you very much from the bottom of my heart. Adios, Patria Adorada. Amy, magpakatino ka. Ha? Suportahan mo ang impeachment laban kay Sara Duterte. Yan ang dapat yung atupagin. Kasi forthwith, Chis Escudero. Ha? Talaga, Chis Escudero, nagpaka-ano ka din. Nakaramdam ka siguro ng taong bayan ay pinipressure ka na. Biglang kambyo plata ka, ha? Pero pasensya ka, maraming nagdududa sa'yo. O, dapat tuloy-tuloy na yan, ha? Dahil kailangan po ang impeachment trial ay magpo-proceed. Naintindihan? Hindi na walang kwentang hearing ni Amy dyan na wala namang kwenta talaga. Iangat mo lang si Rodrigo Duterte, yaan mo dyan. Mabulok sa dyan dahil yan ang kanyang ginawa. That is what the consequences of his action.